Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinaside ko lang ang sarili ko. Sinaside ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba. Noong una ho mga kababayan, hindi ho tayo naniniwala doon sa mga post na kung saan sinasabi nila na itong alin na to ay matapobre. Pero dito sa video na to, confirm ho mga kababayan, hindi lang ho batugan itong si Ralph Recto. Ito naman hong kanyang asawa, talagang matapobre. Dito sa video na to, sasagutin ho nating punto por punto na kesyo, kaya daw sila tinitira kasi nasa taas sila ngayong mga panahon na to. Pambihira. Baka kasama nila yung mga naka-high ngayong mga panahon na to. Pero nasa taas, wala kayo sa taas. Wala sa taas ang asawa mo ngayong mga panahon na to. Sa pagiging executive secretary niya, nasa taas na kayo kagad. Hindi, sinusuka ng sambayan ng Pilipino ang presidenteng pinaglilingkuran ng iyong asawa. Kaya wag mo kaming paandaran, walang politiko na nasa matinong katinoan ang nanaisin nila na malagay sa pwesto ng asawa mo ngayong mga panahon na to. Mantakin nyo ho mga kababayan, magkakaroon tayo ng presidente na mayroong trust rating na -3. Pambihira. -3 ho mga kababayan. Habang itong si BP Sara patuloy pa rin hong namamayagpag ang kanyang approval at trust rating ngayong mga panahon na to. Ayaw ho natin sagutin tong video na to hanggat maaari dahil nga panahon ng Kapaskuhan ngayon, kahit pa paano si Senator Rodante Marcoleta na mismo nagsabi kahit pa paano babaan muna yung level ng pamumulitika. Diba? Pero itong mga nasa administrasyon na to, yung tipong dapat sana medyo ano na kayo yung humility ba, magpakababa kayo kasi kayo na nasa pwesto pero mayaman na nga kayo, oligarko, gobernador, executive secretary ang asawa, tapos sasabihin mo pa sa mga makakarinig sa'yo na ating mga kababayan na kaya kayo tinitira dahil naiinggit sila sa inyo o dahil nasa taas kayo at nasa baba yung mga tumitira. Anak ng Petrang Garapata, sabihin mo sa asawa mong batugan, magtrabaho siya. Huwag yung pagka tinanong siya sa budget ng PhilHealth o sa kung ano pa mang ahensya ng pamahalaan, sasabihin niya, wag nyo naman kaming utusan dito. Anak ng tokwa, nagtrabaho pa kayo sa pamahalaan kung ayaw nyong mautusan. Heto ho mga kababayan, pakinggan nyo ho. Itong mga banat nitong si dati daw hong bold star itong ali na to Dati daw di umanong bold star to kasi wala pa ho tayo noong kasagsagad ng karera ng ali na yan sa pagiging artista. Sinerch ko yung kanyang pangalan sa anong tawag dito? Google, ang lumabas ho yung Burlesque Queen. Siya ho pala ang artista diyan. Siya ho ang bida diyan sa pelikula na yan. Ibang klase ho ang mga pamagat pa lang ng mga pelikula ho niya talaga namang ganado itong si Ralph Recto sa kanya. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Gusto ho natin
magpahinga tipong wala na munang kalmahan natin ng konti. Pero ito talagang mga ito talagang mga siraulong mga politiko na to kung ano pinaggagawa nila sa buhay nila. Kaya hindi natin mapigilan na hindi sagutin itong mga kabalbala na to ng mga sinasabi kagaya nitong kay Vilma Santos. Sabihin ko kahit paano, hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. Pero at the latter part, Sa lagay na yan, naaapektuhan ka ba ha? Anak ng towa, pagkatapos naglipat ng sandamukal na pera sa PhilHealth ng asawa mo na si Ralph Recto papunta sa National Treasury, naaapektuhan ka pa talaga. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Walang hiya kayo, Vilma gobernador ka, problema ng asawa mo, manahimik ka. Trabaho niya, huwag kang makialam. Kung siya rin lang naman pala ang binibira, bakit ka nangyayaw-yaw sa social media? Huwag kang makialam, hindi ikaw ang tinitira. Yan tuloy, kayo nang matitira ngayon. Pambihira, walang niya kang burlesque queen ka. Ngayon, ikaw natitirahin. Si Ralph Recto lang dapat tinitira namin Pati ikaw, titirahin ka na rin namin dito. Nga ka. mas alam ko sarili ko kasi. I mean, sa totoo lang, mas alam ko rin kung sino sila. But you see, Karamihan ng mga vlogger, dinurog ho itong ali na to kung ano-ano kasi mga sinabi sa social media, di ba? Ayaw ho natin. Ilang araw na to, magdadalawang araw na hata itong video na to. Hanggat maaari, ika nga, sobra ho Yung ika nga, yung tingin nila sa sarili nila, dahil executive secretary ang asawa niya, gobernador siya, tapos ganyan ho sila umasta. Sa mga Duterte, hindi ho natin nakita yan. Kung meron po na sa kanila, normal yan. Nasa demokrasya tayo, banatan nyo lang kami hanggat gusto nyo. Hanggat ika nga, doon naman sa trabahong ginagawa, banatan nyo mga Duterte. Pero, meron pero yun. Hindi pwedeng banatan nyo lang sila hanggat gusto nyo. Banatan nyo sila yung totoo lamang. Hindi yung mga gawa-gawang storya kagaya noong kay Trillanes. Di ba? Yun lang ang mga banatan na mangyayari dyan. Pero banatan nyo ng ika nga, puro mga kasinungalingan. Maghahalo ang balat sa tinalupan sa social media pag nagkataon, di ba? yung mga nagbabash, kung minsan, papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinaside ko lang ang sarili ko. Sinaside ko ang sarili ko na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Di ba? Napaka yung pag-intindi nila sa mga nangyayari sa ating bansa, ganun ho kababa. Hindi ko sinasabi matalino ako dito. Hindi ko sinasabi na iintindihan ko lahat ng nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ang sinasabi ko lang, hindi mo ba pwedeng intindihin kung bakit tinitira ang asawa mo, kung bakit siya binabanatan? Anak ng tokwa, manghihingi siya ng budget sa Kongreso. Noong tinanong siya, noong pinakiusapan siya, ang isasagot niya, wag niyo ho kaming utusan dito. Mga siraulo kayo. Oy, Recto. Asawa mo nagkakalat. Pambira ka, oo. Walang nga kayo. Kaya daw sila tinitira kasi nasa taas sila, nasa baba. Hindi ba pwedeng tinitira natin sila? Ikaw hindi ka namin tinitira, wala kaming pakialam sa'yo, Borles Queen ha. Wala kang pakialam sa'yo. Tinitira namin ang asawa mo dahil yung trabahong ginagawa niya puro kabalbalan sa pamahalaan. Mantakin mong kukuha ka ng pera sa PhilHealth na kung saan para sa mga manggagawang magkakasakit at ililipat mo sa National Treasury para ipagpagawa ng daan sa DPWH na kung saan kinukurakot naman ng mga nasa administrasyon. Si Raulo ba asawa mo? Tanong ko sa'yo, Vilma Santos, si Raulo ba asawa mo? Lang niya kayo Ikaw madam Yan napapala na nagbibida-bida. Intindihin nyo ang sambayan ng Pilipino. Intindihin nyo kung anong pinanggagalingan ng pagbanat sa hindi kayo binabanatan dahil nasa taas kayo. Wala kang pakialam. Kahit nasa taas kayo, kung ginagawa nyo trabaho nyo, wala kayong maririnig na pagpuna sa sambayan ng Pilipino. Mga walang yan talaga itong mga to. And at the same time, nakaside din sa sarili ko, there are some people, yun talaga nang babash lang, walang intention. Hindi ako kasali doon. Hindi kami basta-basta nang babash. Dahil kung kailangan palakpakan ang asawa mong batugan, papalakpakan namin dito. Kaso ang problema, anak ng toka, hindi pwedeng mautusan. Kasi nga, batugan. Tapos kung
Kung saan-saan niya pa pinagdadala yung pera sa PhilHealth. Di ba? Sinasabi lang na, Secretary Rex, ay Secretary Ralph, nung nasa ano pa siya, Finance, Secretary Ralph, huwag niyo kong gawin yan. Para sa, hindi pa ano yun? Di ba constructive criticism yun? Kasi kawawa naman yung ating mga manggagawang magkakasakit, pera ho nila yung sa PhilHealth. Yun ba yung pagbanat na walang ika nga para mambas? Hindi pambabas yun. Ang tawag doon, ika nga merong pinanghuhugutan yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. No, tuloy natin. Diba? Kaya Ang sinasay ko ang sarili ko na, you know, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. Yeah. And so unfortunately, hindi nila makaya. So ang tendency nila is to really hate you. Hindi nila makaya. Ang asawa mo lang ang makakagawa sa mga kababuyan na ipapatrabaho sa kanya nitong si Marcos Jr. Walang politiko na nasa matinong kaisipan ang gagawa sa ginagawa ng mga asawa mo na yan. Naiintindihan mo ba yon, Noy? Borles Queen. Nangya ka, Borles Queen. Naiintindihan mo ba yon? Walang politikong nasa matinong kaisipan. Walang economist. Yan. Walang economist na nasa matinong kaisipan ang gagawa doon sa kababuyang ginawa ng asawa mo na si Ralph Recto, Vilma Santos. You know? So ganun lang nilalagay ko sa isip ko. Madama, okay lang naman. Ito yung pinakaunang episode sa'yo dito sa PH Update. Tuloy-tuloy mo lang ang pagdadakdak mo sa social media para maging suki ka namin dito, okay? Tuloy-tuloy mo lang yung pagbibida-bida mo na yan. And then at the same time, bahala ka na, Lord. I mean, you know, as long as I know myself, I know my family, I know Ralph, I know Ralph daw, palakpakan. Kilala mo pala asawa mo, kumusta naman kasipagan niya sa bahay? Baka nang toko, baka hindi mautusan niya pagka sinabi, sweetheart, darling, gawin mo naman ako ng kape. Huwag niyo naman kami utusan dito, gaganon din kayo. Anak na, petang ka naman. Di ba, utusan mo, sweetheart, darling, lagyan mo ng laman yung ano, di ba? Please, huwag mo naman akong utusan dito, gaganon. Batugan di ba? okay na yun. Ang ano naman ho kasi sa mga yan, ang kagandahan, kahit tirahin mo sila ng tirahin, itong si Ralph Recto at itong si Vilma Santos, habang nasa pamahalaan sila at tiga nga talagang tumataba ang mga pitaka nila, walang problema yan. Siyempre, sumusweldo sila sa pamahalaan. Kayo naman, laki na sweldo niyan. O palakpakan! Baka anong tumataba ang pitaka? May sweldo yan si Ralph, may sweldo yan si Vilma. Kaya tumataba ang pitaka. Kaya kahit ano pang pangtitira ang gawin nyo sa mga yan, walang problema kay Vilma at dito kay Recto. Di ba, Borles Queen? O, ito na ho mga kababayan. Siyempre, nag-viral huya ang ano na yan, ang mga banat na yan, itong si Vilma Santos. So, ito, naano siya, na mainstream media siya dahil sa mga kadaldalan niya. Ito, guys. Umani ng batiko si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil Ano daw nangyari? Ano daw nangyari dito kay at Vilma Santos, dito kay Borles Queen? Itin natin. umani ng batiko si Batangas Governor Vilma Santos Recto dahil sa tila pagmamaliit niya umano sa mga ordinaryong mamamayan. Nako. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kami. Ganda ng argumento, palakpakan, anak ng toka. Nakaka-proud para sa mga nasasakupan itong si Governor Vilma Santos. Yan ang problema, di ba? Yung naging politiko ka dahil naging Borles Queen ka. Di ba? Yung name recall mo dahil naging Borles Queen ka noong mga pelikula mo nung kailan mo ba linabas yung noong 1977, anak ng toka, may amag na yan. Di ba? Inaamag na yan. Inaagyo na yan. 1977 pa yung mga tape, yung mga pelikula, kayo naman, inaamag, alikabok pagka, minaron mo yan. Parang pulbo na yan. Yung mga spiders, nandiyan na sa mga tapes niyan, di ba? Ano, VHS na ba yun o Betamax? Di ko alam, di nabutan yung 1977 eh. Alam nyo naman mga kababayan, Gen Z tayo, Gen Z. Di ba? Gen Z kalawan natin. Nung millennials, hindi pwede yung mga yan. Mga tito na yung mga millennials na yan. Yung iba dyan, lolo na nga eh. Ano tayo? Gen Z tayo, di ba?
Oh. Di natin inabutan yan. Sino nakapanood ng Burlesque Queen? Magtaas ng kamay. Sa mga tito at lolo dito sa PH Update, sino nakapanood ng Burlesque Queen? Pelikula nitong si Vilma Santos. Kumusta si Vilma Santos dun sa pelikula na yon? Humahagod ba siya? Yung alindog niya, ika nga, talagang palong-palo ba, di ba? Ano mga panahon na yun tingin ko black and white pa yung pelikula na yan. Sinabi yan ng gobernadora nang hinan siya ng reaksyon kaugnay sa mga basher ng kanilang pamilya. Pero para sa Batangas Provincial Government, minalisya lang ang sinabi ng gobernadora. Hindi raw nito binabatikos sa mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang problema, ordinaryong mamamayan, yung nasaktan doon sa birada nitong si Burlesque Queen. Ito naman si naging tagapagsalita ba ni VP Sara yon? Si yung reporter na yon, di ba? Jiggy Manikay data yung pangalan. Hindi natansya nitong si Ate V, itong si Burlesque Queen, di ba? Na yung sinasabihan niya na nasa taas, wala mga Pilipinong bumabanat sa kanya. Ayaw namin maging executive secretary. Bakit pa namin sa trabaho na yan, di ba? Pero isa lang naiintindihan namin sa ginawa ni Ralph Recto. Mali yung sabihan mo, sabihin mo sa Senado na wag nyo kaming utusan dito at yung paglipat mo ng PhilHealth dun sa dalawang aspeto na trabaho niya na yon at dun sa dalawang issue na yon na binanatan siya ng ating mga kababayan, dun sa dalawang bagay na yon, wag mong sabihin kaya kayo tinitira dahil nasa taas kayo at nasa baba. Nasa taas kayo at nasa baba kami. Kaya kayo, hindi yun. Intindi mo mahusay yung mga lumalabas sa bunganga mo. Pilma, di ba? Para ika nga, di ka maging regular dito sa PH Update. Dito tayo kay Sendante Marcoleta. Siganang mamamayan, di natin napasadahan ng mga nakalipas na araw. Game! Ito, totoo. Kasi merong, survey ba rin sa araw, yung SWS na naalala mo, na ang mga Pilipino daw ay talagang umaasa na ang kanilang Disyembre ay maging masaya. Sen. Pero, Parang 68% ang nakita ko. Tama, naalala nyo, nakita nyo rin pala yun. Hindi naman totoo ang survey. Kaya ba na naniniwala ka sa survey? Pero at least yung, hindi naman political siguro survey yun. Baka naman lang tumama sila. Ako, dahil nga sa trauma ko siguro sa survey, ayoko nang maniwala sa survey. Ayun. Kahit minsan tama. Speaking of survey, Sendante kung meron ka pang trauma sa survey, dito sa isa na to, dapat ka maniwala dito dahil ito ang survey na kung saan kahit di ka naniniwala, mapapaniwala ka. Kasi yan din ang nararamdaman ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to sa administrasyon nitong si Ajik. Diba? Dito kay Marcos Jr. So, base sa pinaka-latest na survey, itong si Marcos Jr., -3. Naku, matindi ho ito. SWS, PBBM, VP Sara, trust rating. Itong si Pres Bongbong Marcos, mga balahura din itong mga taga-SWS na to. Diba? Etong si Marcos Jr. Nag-3 ho siya. -3 sa kanyang pinaka trust rating. Habang itong si VP Sara positive 31% ho. Ay positive 31 ang kanyang trust rating ngayong buwan ng Nobyembre. Kasi noong buwan ng Setyembre nasa 21 plus 21 lang ho ang trust rating ni VP Sara. Pagdating ng Nobyembre 2025, pumalo ho ito ng 31%. Habang itong si Bangag September plus 7 ho ang kanyang trust rating at pagdating ho ng Nobyembre nag-3 ho ito. Excited ako dun sa mga susunod na survey ng SWS pagka malapit na ang eleksyon. Ano yan kumbaga sarap kayo magpatayo ng survey firm, di ba? Ano na nga diba, iisip-isip na nga tayo dyan sa survey firm na yan di ba? Ang gagawin nating yung sampling social media sampling. Ang bira, tatawagan mo na. Ito taong ka, sino boboto mo? Okay, sige. Ano yan? Bakit ayaw mo si ganito? Undecided, ganyan. Yan, sorry. Likot mo, PH. Likot ka masyado ngayon, maligalig ka ngayon.
Medyo na-miss natin gumawa ng reaction video. Di ba? Ito, tuloy na ho natin to si Senator Rodante. Palakpakan ho natin ito si Bibi Sara. Hoy, Borles Queen, nakikita mo ba yan? O yan, ang amo ng executive secretary mong asawa na si Batugan. Ayan ang kanyang trust rating. Tapos nagtataka ka kung bakit binabanatan kayo. Hindi dahil nasa taas kayo. Dahil sa palsipikadong trabahong ginagawa ng asawa mong Batugan. Lagnya ka. Ito, dito. Tama na yung survey, mahirap pa rin paniwalaan, no? Ay, nako. Hindi ko nga alam kung kailan magtatama yan. Kaya ganun ba? wala akong masyadong believe sa survey. Hindi, pero ba't sa punto na, ako naman Ang sabi gusto ko hindi 68%, gusto ko 86% ang masaya. Aba? Baka doon maniwala pa ako. Totoo. Pero normal naman sa nun, di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po, 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao Masaya. ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailan Yun yung yun yung siguro yun yung kung tawagin natin the Filipino dream, di ba? Kaso hindi mangyayari yun sa ayon sa gusto natin once upon a time ika nga sa buhay natin bilang tao, magdaranas tayo ng kaligayahan o kasakitan o kung ano pa man yan. Darating yung panahon ng kasaganahan, darating ang panahon ng ika nga kasalatan. Hindi ang buhay umiikot lang. No, kung natuto ka doon sa wala, nagkaroon ka, dahil marunong ka sa wala, marunong kang bumalik ika nga. Alam mo paano mo yung kasing kaligayahan ng mga kababayan, ano yan? Para sa akin talaga yan. Mindset yan. Walang pera, walang dami ng pera, walang dami ng ari-arian o dami ng achievement ang makakapagpaligaya sa iyo. Kahit wala ka ng mga bagay na nabanggit natin na yon, kung yung puso mo, yung utak mo, masaya ka. Kahit ano pang meron ka, masaya ka. Ganun lang ho yun mga kababayan. Ano yan? Mindset yan, yung kaligayahan na yan. Kahit na anong pinagdadaanan mo, di ba? Yung iba mayroong sakit, mayroong cancer, pero yung fulfill sila yung maligaya sila sa buhay nila, yung bawat buhay na bawat araw na pinagdaraanan nila ay puro pagpapasalamat ang kanilang lumalabas sa kanilang mga bibig, di ba? Pero meron naman diyan sobrang dami ng pera, sobrang yaman, pero hindi nyo makita yung pagpapakababa o puro kay. Alam niyo yung mga kababayan, ang kaligayahan nasa mindset yan, mindset. Hindi yan material, hindi yan kung ano pa man meron ka. Maganda na meron ka ng mga bagay na magaganda. Pero maraming merong mga tao na meron mga bagay na magaganda pero hindi sila masaya. Marami hong ganyan. Pero marami ho tayong nakikita yung mga Noche Buena, nagbubukas sila ng mga exchange gift nila, di ba? Nakakatuwa hong makita kasi mga simpleng bagay lang yung tatanggap ng iba pero yung tuwa, yung naglulundagan yung iba. Napaka-genuine nung nila yung kaligayahan na na pinapakita nila. Pero yung iba, baka nakatanggap pa nga ng kotse, nakatanggap ng bahay, pero yung genuineness ba ng kaligayahan ng mga kababayan nating hindi ganun karangyang buhay, talagang kitang-kita. No? Kaya ang kaligayahan hindi dun sa mga material na bagay, yan nasa utak, nasa mindset yan, nasa mindset. kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya magkakaroon ng problema. Sabagat ang problema naman karugtong na naman buhay ng tao yan. Totoo po. Yan lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa iyo. Ayun. Yun sana ang dapat na mangyari. Para palang si dating yung maong 1 Ponce Enrile. Sen, na? Gusto ko, happy ka! Naku po. Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi pa naman kasi naging batasyon. Kasi Marami din nagtatanong sa akin yan, baka akala mo Madami din nagtatanong sa akin yan na sinasabi nila, akala ko bang
Sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, automatic, iaano niya yan, ipaprioritize niya yan. Pagka naging senador siya, yaang ano na yan, yaang tawag dito, yung kuryente, yung mga bill sa kuryente ng ating mahirap, babawasan yung mga ayuda at itatapal na lang doon para hindi makapagpapogi yung mga trapong politiko, di ba? Ino na nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, Pumasok tayo, ano na, whole yun na, diba? Budget na. Budget hearing budget na. hearing, tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos, bigla tayong nabulaga ng mga flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayun nga po. Opo.